Partner Jerry and Miss Donna Lim. Ayan, mamaya sasamahan ko kayo dyan. Of course, Beautiful You with Doc Daisy. Yes. Good morning, and Doc. Good morning and welcome mga kasambahay to Beautiful You, kung saan ang inyong mga katanungan about skincare ay aking sasagutin. For today, we are also joined by Dr. Wilfredo Tagle, urologist and president of International Academy of Medical Specialists, IOMS, and Dr. Jovido Agatep, who is also a urologist and a member of the Philippine Urological Association. Okay po, as a tribute po para sa lahat ng mga ama, on this Sunday, Father's Day, they will be discussing prostate problems. Yes, Ayan. So oo. kung may mga katanungan din po kayo tungkol sa problema sa prostate, just text your questions to the number on the screen. You will see on your screen. Yes. Tararan! Ayan, good morning, Doc Tagle. Good morning, Doc Dr. Daisy. Yes, baka may gusto kayong batiin. Sino Magandang mauna? umaga Daisy, magandang umaga Jenny, at sa mga nanonood ng Rise and Shine. Ayan. Gusto lang ko namin batiin ang aming presidente, si Dr. Yulko Nico, and ang may pakana ng lahat na to, si Dr. Sam Irastosa. Si Nakikinig Dr. po Yul. sila. Hi, Dr. Yul. Sige, Kilala ko siguro, eh. Doc, tanong ko muna, how long have this been going on? Parang ilang year niya na to? Matagal na po, mas nauna pa sa amin yan. Ah, talaga? 19 years. So explain natin, ano ba itong, ano ba ito? Antong pag-uusapan Ikaw natin? naman, every Yung year, ikaw iba-iba naman. yung Oo theme. nga eh. So, happy Father's Day. Every year kasi, Ma'am Daisy, ginagawa nating campaign ito for awareness ng prostate cancer. No? Nagko-coincide dito sa Father's Day. So lahat ng mga kalalakihan, 45 or kahit 40 and above, talagang ina-encourage namin na magpa-examine sila. 40 and above. Yes, kasi para kita kaagad kung meron silang prostate cancer. Because early detection na gagamot natin. Yeah, prevention is always better than cure. Yeah. Sige, ano po ba ang prostate? Ang prostate po ay isang secondary sexual organ ng isang lalaki. Nandun siya sa labasan ng pantog. Ano po yung pantog? Pantog is urinary bladder. Okay. Yan. Then, lahat po ng lalaki mayroong prostate. Magsisimula po ng pinanganak to, maliit lang po siya. Parang gamane lang. Okay. Then, habang lumalaki, nagkakaedad, by the age of puberty, nagiging parang kasi laki na siya ng siniguelas. May maintain siyang ganon. Then, after the age of 40, yun, unti-unti naman siyang lumalaki. Pag 40 na. Okay. Doc Agatep, ano naman yung mga signs and symptoms kung halimbawa may problem ka na sa prostate? So, ang signs and symptoms ng lumalaki ng prostate or yung may problema na sa prostate ay, may acronym ako dyan, Ma'am Daisy, no? FUN-WISE, para madali nating... Wise. Para madali nating Okay. maalala. Maalala. So, yung FUN, F, frequency. So, madalas umihi. So, kung madalas umihi, kasama yan sa simptomas. Okay. Yung U is urgency. Yung hindi na niya mapigil ang pag-ihi niya, hindi na niya ihing-ihi na siya, mababasa na yung kanyang salawan. So yung N naman, ito yung may pinaka-significant na symptoms, yung nocturia. More than 2 to 3 na iihi siya sa gabi. Sa gabi. Tatayo siya. Oo. Yung WISE naman, W, weak urinary stream. Ibig sabihin, mahina yung daloy na ng kanyang pag-ihi. Okay? Yung I, intermittency or yung paputol-putol na pag-ihi. So, yung S naman is sensation of incomplete voiding. Tapos yung E, difficulty of emptying the bladder. Kailangan ba lahat ng to maramdaman mo bago ka ma-diagnose na you have a prostate problem o Kahit ilan lang? mga ilan lang ito, Okay. tapos kailangan nang magpa-check up. Paano ko sabihin ng ibang mga kalalakihan na, Dok, ang dala-dalas kong uminom ng tubig, kaya madalasin rin ako magwiwi. How would you differentiate or distinguish one from another? Yeah, we have to tignan mo muna namin lahat ng dahilan kung bakit siya wiwi. So, papatanggal namin yung pag-inom niya ng marami. Kung may diabetes siya, siyempre, ititreat din natin yun. Okay. Okay, so ano naman yung mga common na prostate problems? Usually, Most common. nangyayari ito after the age of 40. After the age of... Kadalasan yung sinatawag namin benign prostatic hyperplasia or lumalaki lang ang prostate na hindi naman siya cancerous. Pangalawa po, yung prostate cancer. And pangatlo, yung infection sa prostate, yung prostatitis. Okay. Yung common doon, yung benign prostatic hyperplasia,
lumalaki ang prostate, hindi siya cancerous, pero nagbabara. Pero hindi ho lahat ng malaki ang prostate ay nagbabara. Kaya ang tinitingnan lang ho namin, ang ginagamot, yung mga malalaki ang prostate nagbabara. O minsan, kahit maliit pa siya, basta nagbabara, kailangan na rin pong gamutin. Okay. Yeah. Pero Doc, parang inevitable yung paglaki ng prostate like you were saying kanina, di ba? Talagang lumalaki siya. Talagang lumalaki as Oo. as As you grow mother older, age. oo. Oo. Kasama po sa edad yun. Kasama sa edad. Okay. So dito sa ano nyo, kasi Jen dati yearly meron sila ganyan lang tungkol sa prostate. So ngayon parang nag-expand na sila. Sinama na rin nila ang ibang condition na pwedeng ipakonsulta sa kanila Wow. ng libre ng libre to for the Father's Day. Ano-ano pa itong mga condition na to? Kasama dito mga condition na to ay yung mga may infection sa ihi, Yan, urinary UTI. infection. So may problema sa pagkalalaki o men's health, no? Yung mga may ED or erectile dysfunction erectile dysfunction. or premature ejaculation. So kasama na rin yan. At saka yung mga may cancer sa urinary tract. So lahat yan titignan na namin holistically. And Ayun. ang kagandahan sa Sabado, lahat po ng urologists nagkaisa. I-open na lang kanilang mga private clinics. Yun. Libre po ang consultation. That's so nice So, buong naman. Pilipinas to Buong Jen. Pilipinas. Oo, lahat ng urology. We have Parang 64 simultaneous na, right? we have 64 centers. Meron pang centers na pwede silang pumunta. Oo. 64. O dito sa Manila, NCR, anong Dito po sa NCR, meron malapit? East Avenue Medical Ayun, Center, East Avenue. World City Medical Center, St. Luke's Medical Center, NKTI, Veterans, Viluna, UST, Jose Reyes, UERM, PGH. Wow. Marami po. So, almost lahat ng malalaking hospital, Yes. private man o government. Yes. From what That's time good. until what time to mangyayari? Usually from 8 o'clock hanggang 4 o'clock in the 8 afternoon. a.m. until Yes. 4. Wow, punta na po yung mga kalalakihan natin para ma-check na sila, no? So, doon sa, ang ma-question namin doon sa mga meron ng prostate, doon sa medyo bata pa, paano naman nila mapi-prevent na magkaroon ng mga problem sa prostate? Well, actually, walang prevention talaga ito. As you grow older, talagang Lumalaki. siya talaga. Oo. Kaya namin ina-advocate ng early detection kasi pag may cancer na po yung prostate, then at least ma-treat natin kaagad and curable siya. So yun talaga. Katulad sa amin mga kababaihan, may yearly exam ng Pap smear. Oo, pap smear, ano? Sa lalaki, anong sa edad? prostate. Anong edad na pwedeng magpaano ka na para, ma-prevent mo na o matingnan na At least 40 agad? years old na 40. above po. Taon-taon magpa-exam na po. Meron bang case na mas early than Earlier 40? than 40. Usually yung mga nagkaka-infeksyon, yung mga Ayun. prostatitis. Yan. Pero at talagang may mararamdaman sila, difficulty of urination, mga pag-ihi. So kahit na parang maganda yung lifestyle ng lalaki at he really takes care of himself, it's really inevitable. Yes, Is that what you're saying? The usual nga question nga na oversex saka undersex, is it a cause of prostate problem? Hindi po totoo yun. So, walang It's kinalaman. irrelevant. yan, irrelevant. Okay. Ayan, siguro, saan ba kami ang mga kalalakihan pwede magpunta if they want to consult for consultations? Yes. So gusto po for namin tomorrow yan, ipaalam sa lahat ng mga lalaki, lahat ng mga tatay, lahat ng mga papa, kasama yung mga papa boy. Punta po kayo sa atin po sa World City Medical Center, Aurora Boulevard Corner, Anonas. Ang ano po nito is from 8 o'clock hanggang 4 o'clock in the afternoon. Kung gusto niyo magpatala ng mas maaga, pwede po kayong tumawag sa 0922-891-5682. At kay Dr. Agatep naman po, At sa akin naman po, ang center ko ay sa East Avenue Medical Center. Pwede rin sa Urology Center of the Philippines. Malapit lang to sa East Avenue. At saka sa dalawang St. Luke's na medical center sa Port, Global, at saka and Quezon City. Quezon City. Okay, ayan. Punta naman tayo ngayon sa Beautiful You since Fitness Friday today. Doc Daisy, meron tayong question from Yeye of Tuguegarao, Cagayan. Meron po bang natural remedy sa paa na may amoy? Pag nagsasapatos, kahit kasi gumagamit ako ng foot powder, may amoy pa din po. Okay.
So, katulad yan ng isang question din sa pagpapawis, ano? Kasi usually, kaya nagkakamoy ang paa natin. Unang-una kasi, kung talagang pawisin ang paa mo, kailangan laging palit ng medyas, araw-araw. And then, yung shoes mo din, kailangan at least may 2 pares ka. Yeah. Oo, kasi hindi agad niya na nagda-dry overnight eh. Yeah. So, kailangan palit-palit ng shoes na ang lalo na mga lalaki, mas pawisin sila. Okay, tapos you can apply the foot powder o pag hindi nga, sabi nga niya, hindi na nag-e-effect, mga dermatologist, meron kaming binibigay na alum, 20%. Okay, dapat pati is solution or gel. 20% na aluminum hydroxide. So, yun yung binibigay namin kung hindi nag-e-effect na yung mga foot powder. You will apply that every day or every 2 days. So, kailangan laging malinis ang paa. Minsan kasi pagkaligo, yung mga sa ng daliri, gilid ng mga daliri sa paa, hindi napupunasan. Tsaka madumi yung paa. Oo, mga singit-singit na ganyan. So, yan po, dyan, Nagtathrive parang yung bacteria. hindi lang bacteria, fungus, patas magme-medyas na agad. So, yun ang sanay. Kaya minsan, may amoy. Yan Oo. talaga. Kaya may amoy yung kanilang mga paa. So, kailangan tuyuing mabuti ang At inyong malinis mga ang paa bago mag-shoes Yes, and bigyan, socks. lagyan ng socks. Ang socks nyo, hindi kailangan makapal. Mas maganda yung manipis lang na cotton para na-absorb din kung magpawis. And then, try to remove minsan yung shoes nyo kung para medyo magkaroon ng hangin. Paarawan? Hindi naman. Yung, di ba, sa office ka, pwede mo tanggal-tanggalin. Kung di naman nakikita, okay, para so, ng konti, makakahangin. So, yun. Hindi yung buong hapon, nakapasok yung iyong paa sa shoes, ayun na, doon na yung pawis. Tsaka parang hot water with salt, babad nila yon. Pwede rin kung talaga may amoy. So, tingnan nyo din Warm mabuti. water with salt. Oo, kasi ang pagpapawis, hindi yan, baka may secondary yan, may medical condition kayo. Pero usually, pag ang pagpapawis nyo is local lang, like sa paa, sa kilikili lang, sa face or sa paa, nare-remedyohan ng mga gamot or therapy na tinatawag namin, katulad ng botulinum injection. But, kung generalized na, buong katawan, pinagpapawisan, go to your doctor, kasi baka mamaya overactive yung thyroid nyo, may diabetes kayo, or meron kayong certain infection na o gout, maraming pwede. Pag Okay. generalize na yung pawis nyo, go to your doctor para magpakonsulta. Okay, we have another last question from Edwin of Bongabon, Nueva Ecija. Ano po kaya magandang gawin kasi masyado po akong pawisin? Ayan na nga, kahit Ayun na nga. tagulan at di naman mainit. Medyo na-explain na ni Yeah, Doc. okay, Oo. yun na yun. Oo. Pagka generalize po ang pagpapawis mo, go to your doctor kasi baka mayroon na kayong ibang medical condition. But yung kung localized ngayon, sinabi ko, pwedeng bigyan kayo ng aluminum hydroxide 20% ng iyong dermatologist or any doctor na po pwede nyo mapuntahang malapit sa inyo. Okay? Okay, ayan. Thank you so much again, Doc Daisy, Doc Wilfredo Tagle, and Dr. Juvido Agatep. Doc Daisy? Oh yes, salamat po sa inyong mga katanungan, mga kasambahay. Sana ay nakatulong kami at magkita-kita po tayo muli next Friday for Beautiful You. Okay, thank you so much again. Thank you so much. Thank you so much, Doc. Okay, wag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!